10 mga athlete na hindi sumuko hanggat hindi nila nakakamit ang tagumpay sa Olympic. Welcome sa Arvin Polo TV. Bawat tagumpay ay kailangang pagsikapan dahil hindi lahat ay nakukuha ng basta-basta lamang. Oo, mahirap ang proseso, ngunit kung determinado ka talaga na magtagumpay, kahit gaano pa kahirap at karami ang mga pagsubok na kailangan mong pagdaanan, ay siguradong makakarating ka sa iyong patutunguhan. Ganyan ang pinatunayan sa atin ng mga atleta na hindi sumuko sa kanilang pangarap. Patuloy na lumaban at nagsikap, at ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa mga tao. Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga atleta na nagtagumpay sa kanilang buhay sa kabila ng mga pagsubok. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Derek Redmond. Si Derek Redmond ay isang athlete mula sa Great Britain na kilala sa kanyang tapang at determinasyon. Siya ay isang mahusay na sprinter at unang sumali sa Olympics noong 1988 sa Seoul, South Korea. Pero ang pinakakilalang bahagi ng kanyang career ay ang nangyari noong 1992 Barcelona Olympics. Dahil noong 1992 ay marami ang naniniwala na malaki ang chance ni Redmond na manalo sa 400 meters race. Sa mga unang rounds ay ipinakita niya ang kanyang galing at lakas. Pero sa semifinals habang tumatakbo ay bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang binti. Napunit ang kanyang hamstring, dahilan upang siya ay bumagsak sa track. Sa sandaling iyon ay tila naglaho ang kanyang pangarap na makakuha ng medal. Pero sa halip na sumuko ay tumayo si Redmond at kahit masakit ay nagpursige siyang tapusin ang karera. Hindi na niya iniisip ang pagkapanalo kundi ang pagtapos ng kanyang nasimulan. Habang naglalakad siya ay lumapit ang kanyang ama na si Jim Redmond mula sa audience. Tinulungan siya ng kanyang ama na tapusin ang karera. Magkahawak sila ng kamay at tinapos nila ang 400 meters habang pinapalakpakan ng mga tao. Hindi na ito tungkol sa medals, kundi isang definition na nagpapakita ng hindi pagsuko kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Ang pangyayaring ito ay naging isa sa pinakakilalang pagkakataon sa larangan ng Olympics. Si Derek Redmond ay naging simbolo ng lakas ng loob at determinasyon. Ipinapakita niya na ang tunay na halaga ng sport ay hindi lamang nasa pagkapanalo ng medal, kundi sa kung paano mo hinaharap ang mga hamon sa buhay. Samantala, pagkatapos ng kanyang career bilang athlete, ay naging motivational speaker si Redmond at ibinahagi ang kanyang kwento sa buong mundo upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao na huwag sumuko sa kanilang mga laban. Ang kwento ni Derek Redmond ay isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pagkakaroon ng medal, kundi sa kakayahang magpatuloy kahit gaano man kahirap ang sitwasyon. Number 2, Dan Jansen. Si Dan Jansen ay isang American speed skater na naging kilala dahil sa kanyang matinding pangarap na manalo ng gold medal sa Olympics. Ipinanganak siya noong June 17, 1965 sa West Allis, Wisconsin. Bata pa lang siya ay nagsimula na siyang mag-skating at agad na nakita ang kanyang galing. Dahil dito ay naging isa siya sa mga pinakamagaling na skater noong 1980s. Pero kahit magaling siya, ay marami pa rin siyang hinarap na mga pagsubok sa kanyang Olympic journey. Kaugnay nito noong 1988 Winter Olympics sa Calgary, ay marami ang umaasa na mananalo si Jansen ng gold medal. Pero isang araw, bago ang kanyang laban, ay namatay ang kapatid niyang si Jane dahil sa sakit na leukemia. Ngunit sa kabila ng matinding kalungkutan, ay nagdesisyon si Jansen na ituloy ang kanyang laban. Pero sa kasamaang palad ay nadulas siya sa parehong 500 meter at 1,000 meter races, kaya hindi niya nakuha ang medal. Sobrang lungkot ang nadama niya, pero hindi siya nawala ng pag-asa. Samantala, pagdating ng 1992 Winter Olympics sa Albertville, ay muli siyang sumabak sa laban, pero muli siyang natalo. Para bang hindi siya pinapalad sa Olympics, pero hindi siya sumuko. At sa halip ay patuloy siyang nagsanay at sinikap na makamit ang kanyang pangarap na manalo ng gold medal. At noong 1994 Winter Olympics sa Lillehammer ay binigyan siya ng last chance na makuha ang gold medal. Noong panahon na iyon ay 28 years old na siya
at marami ang nag-aakala na baka hindi na niya makuha ang tagumpay. Pero hindi nagpatinag si Jansen. Sa kanyang huling laban, ang 1,000-meter event ay ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas at galing. At sa wakas ay nakuha niya ang gold medal at inialay ito sa kanyang kapatid na si Jane. Ang kwento ni Dan Jansen ay isang halimbawa ng lakas ng loob at hindi pagsuko kahit gaano pa kalaki ang mga pagsubok. Naging inspirasyon ang kanyang kwento hindi lang sa mga athlete kundi pati na rin sa mga tao na humaharap sa kanilang sariling mga laban sa buhay. Ipinakita ni Jansen na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pagkamit ng mga medals, kundi sa kung paano ka bumabangon mula sa pagkatalo at kung paano ka nagpapatuloy sa kabila ng mga ups and downs. Number 3, Kerri Strug. Si Kerri Strug ay isang athlete mula sa United States na naging bantog dahil sa kanyang katapangan at hindi pagsuko noong 1996 Olympics sa Atlanta, Georgia. Siya ay isang gymnast at bahagi ng Magnificent Seven, ang unang grupo ng mga babaeng Amerikano na nanalo ng gold medal sa team event ng gymnastics. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa medal, kundi tungkol sa kanyang determinasyon na tapusin ang laban kahit na napakahirap ng kanyang sitwasyon. Noong final round ng team competition ay kailangan ng grupo ni Kerri na magpakitang gilas para masiguro ang kanilang panalo. Si Kerri ay nakatakdang mag-perform sa vault pero sa kanyang unang attempt ay nasaktan niya ang kanyang kaliwang paa. Dahil dito ay nagkaroon siya ng matinding sprain sa bukong-bukong. Pero sa kabila ng matinding sakit ay alam ni Kerri na kailangan niyang magpatuloy. Siya na lang ang natitirang pag-asa ng kanyang grupo para makuha ang gintong medalya. At kahit sobrang sakit at may posibilidad na lalo pang lumala ang kanyang injury, ay nagdesisyon si Kerri na subukan muli ang vault. Ang pangyayaring ito ay tumatak sa kasaysayan. Habang tumatakbo siya papunta sa vault, ay kita sa kanyang mukha ang matinding determinasyon na tapusin ang laban kahit na masakit. Tumalon siya, nagawa ang kanyang routine at nagland gamit ang isang paa na isang napakahirap na bagay lalo na sa kanyang kondisyon. Pagkatapos ng kanyang performance, bumagsak si Kerri sa sahig at hawak-hawak ang kanyang paa. Pero sa kabila ng lahat, ang kanyang kabayanihan ang nagdala ng tagumpay sa kanyang team. At dahil sa kanyang tapang at hindi pagsuko, ay naging simbolo si Kerri Strug ng pagtitiyaga at dedikasyon. Kahit na nasaktan siya ay nagawa niyang tulungan ang United States na makuha ang gintong medalya. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao, lalo na sa mga atleta, na huwag sumuko kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Number 4, Gabby Douglas. Si Gabriel Gabby Douglas ay isang sikat na gymnast mula sa United States. Ipinanganak siya noong December 31, 1995 sa Virginia Beach, Virginia. Bata pa lang si Gabby ay mahilig na siya sa gymnastics at mabilis napansin ang kanyang talento. Pero hindi naging madali ang daan niya patungo sa tagumpay. Kahit na magaling siya, ay hinarap niya ang maraming pagsubok tulad ng mga injury, financial problems, at self-doubt. Lumaki si Gabby sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ina na si Natalie Hawkins ang nagsikap para itaguyod siya at ang kanyang mga kapatid. Kahit mahirap ang buhay, ay sinikap ng kanyang ina na matupad ang pangarap ni Gabby na maging isang gymnast. At noong 14 years old si Gabby ay kinailangan niyang lumayo sa pamilya at lumipat sa Iowa para mag-training sa ilalim ng kilalang coach na si Liang Chow. Mahirap para kay Gabby na malayo sa pamilya niya, pero ginawa niya ito dahil alam niyang kailangan niya ito para matupad ang kanyang mga pangarap. Patuloy siyang nagsanay kahit mahirap at dahil dito ay lalo pa siyang gumaling sa gymnastics. At noong 2012 sa London Olympics ay sumikat ng husto si Gabby. Siya ang unang African-American gymnast na nanalo ng all-around title sa Olympics. Malaking tagumpay ito na naglagay sa kanya sa kasaysayan ng sports. Naging bahagi rin siya ng Fierce Five, ang team ng United States na nanalo ng gintong medalya sa team competition. Ang tagumpay na ito ay resulta ng kanyang sipag, tiyaga at determinasyon. Subalit, pagkatapos ng London Olympics, ay muling dumaan si Gabby sa mga pagsubok. Naranasan niya ang sobrang pagod at matinding pressure, kaya pansamantala siyang huminto sa training.
Pero kahit maraming hamon, ay nagdesisyon si Gabby na bumalik at ipagpatuloy ang kanyang training. Gusto niyang patunayan sa sarili at sa iba na kaya pa rin niyang magtagumpay. Kaugnay nito, noong 2016 Rio Olympics ay ipinakita muli ni Gabby ang kanyang galing. Kahit hindi na siya ang nanalo sa all-around title, ay naging bahagi pa rin siya ng Final Five, ang team na muling nag-uwi ng gintong medalya sa team competition. Ang kanyang pagbabalik sa Olympics ay patunay ng tibay ng kanyang loob at dedikasyon sa kanyang sport. Number 5, Wilma Rudolph. Si Wilma Rudolph ay isang kilalang athlete na naging inspirasyon ng marami dahil sa kanyang hindi matitinag na determinasyon at tapang kahit na maraming pagsubok ang kanyang hinarap. Ipinanganak siya noong June 23, 1940 sa Clarksville, Tennessee at siya ang bunso sa 22 na magkakapatid. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya at noong bata pa siya ay nagkaroon siya ng polio na naging sanhi upang maparalyze ang kanyang kaliwang binti. Sinabi ng mga doktor na baka hindi na siya makalakad ng normal, pero sa tulong ng kanyang ina at mga kapatid at dahil sa patuloy na therapy ay natuto siyang maglakad muli. Ang tagumpay niyang ito laban sa sakit ang naging unang hakbang sa kanyang pagiging isang matagumpay na atleta. Kahit na mahina siya noong bata pa, ay nadiskubre ni Wilma ang kanyang galing sa sports nang sumali siya sa basketball team ng kanilang paaralan. Napansin ng kanyang coach na mabilis siyang tumakbo, kung kaya't hinikayat siyang subukan ang track and field. Hindi nagtagal ay naging magaling siya sa larangang ito at sa edad na 16 ay napili siyang maging bahagi ng US Olympic Team para sa 1956 Melbourne Olympics. Sa kanyang unang pagsali sa Olympics ay nanalo siya ng bronze medal sa 4x100-meter relay. Ang tagumpay na ito ang nagbigay sa kanya ng mas matinding determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Samantala, pagkatapos ng 4 na taon ay bumalik si Wilma Rudolph sa Olympics, ngunit ngayon ay mas malakas na siya at mas determinado. Sa 1960 Rome Olympics ay nagwagi siya ng 3 gold medals sa 100 meters, 200 meters at 4x100-meter relay. Siya ang kauna-unahang babaeng Amerikano na nanalo ng 3 gold medals sa isang Olympic Games. Tinawag siyang The Tornado at the fastest woman in the world dahil sa kanyang bilis at husay sa pagtakbo. Ang kwento ni Wilma Rudolph ay hindi lang tungkol sa kanyang galing sa pagtakbo, kundi pati na rin sa tibay ng kanyang loob at determinasyon. Kahit na maraming pagsubok ang kanyang hinarap tulad ng polio, ay hindi siya sumuko sa kanyang mga pangarap. Ang kanyang tagumpay sa Rome Olympics ay hindi lang tagumpay para sa kanya, kundi para rin sa lahat ng tao na patuloy na lumalaban para matupad ang kanilang mga pangarap kahit na gaano kahirap ang mga pagsubok. Number 6, Mariel Zagunis. Si Mariel Zagunis ay isang American athlete sa fencing na kilala dahil sa kanyang pagsusumikap at hindi pagsuko sa kanyang pangarap na maging Olympic champion. Ipinanganak siya noong March 3, 1985 sa Beaverton, Oregon. Lumaki siya sa isang pamilyang mahilig sa sports. Ang kanyang mga magulang na sina Robert at Kathy Zagunis ay parehong sumali sa rowing noong 1976 Montreal Olympics. Bata pa lang si Mariel ay naimpluwensyahan na siya ng mga magulang niya na mahalin ang sports. Samantala, nagsimula si Mariel mag-fencing noong siya ay 10 years old. Mabilis niyang ipinakita ang kanyang talent, lalo na sa sabre, isa sa 3 uri ng fencing. Kahit hindi masyadong popular ang fencing sa United States, ay naging kilala si Mariel dahil sa kanyang galing. Sa pagdaan ng panahon ay nanalo siya sa iba't ibang paligsahan, kung kaya't nakasali siya sa Olympic team. Dagdag pa rito, noong 2004 Athens Olympics, ay nakuha ni Mariel ang kanyang first gold medal sa women's sabre event. Kahit hindi siya ang inaasahang manalo, ay nagawa pa rin niyang talunin ang mga kalaban. Siya ang unang female American na nanalo ng gold medal sa fencing mula noong 1904. Dahil dito, naging inspirasyon siya sa maraming kabataan at mga athletes. Ngunit hindi dito nagtapos ang kanyang tagumpay. Noong 2008 Beijing Olympics ay muli niyang napanalunan ng gold medal sa parehong event. Pinatunayan ni Mariel na isa siya sa pinakamagagaling na fencers sa buong mundo
Subalit, hindi laging tagumpay ang kanyang naranasan. Noong 2012 London Olympics ay inaasahan ng marami na mananalo siyang muli, pero nagtapos siya sa ika-4 na pwesto. Bagaman masakit ang pagkatalo, ay hindi siya sumuko. Ginawa niya itong motivation para lalo pang pagbutihin ang kanyang sarili. At kahit tumatanda na siya at may mga bagong hamon, ay hindi bumitiw si Mariel sa kanyang pangarap. Patuloy siyang nag-training at sumali sa mga competitions. Dahil sa kanyang determinasyon, ay nakasali siya sa 2016 Rio Olympics. Dito, naging team captain siya ng USA fencing team at nanalo ng bronze medal sa team event. Number 7, Allyson Felix. Si Allyson Felix ay isang kilalang athlete sa Olympics na naging simbolo ng tiyaga at hindi pagsuko sa kanyang mga pangarap. Ipinanganak siya noong November 18, 1985 sa Los Angeles, California at maaga ring nakita ang kanyang talent sa sprinting. Habang nasa high school, ay sumali siya sa mga competitions at agad na nakilala dahil sa kanyang bilis. Kaugnay nito, noong 2004, sa edad na 18, ay sumali si Felix sa kanyang unang Olympics sa Athens. Dito, nakakuha siya ng silver medal sa 200 meters na isang malaking tagumpay para sa isang beginner. Pero kahit na may medal na siya, ay naramdaman niyang hindi pa ito sapat, kaya nagpatuloy siya sa pagsasanay at mas lalo pang nagsikap. Sa mga sumunod na taon, ay nakaranas si Felix ng iba't ibang pagsubok tulad ng mga injury at mga pagbabago sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga hamong ito, ay hindi niya binitawan ang kanyang pangarap na magwagi ng gold medal. Patuloy rin siyang nagsanay at nagpagaling mula sa mga injuries. Noong 2008 Beijing Olympics, ay muli siyang nagwagi ng silver sa 200 meters na nagpalakas pa sa kanyang determinasyon. Dagdag pa rito, noong 2012 London Olympics ay nagtagumpay si Felix at nakakuha ng 3 gold medals, isa sa 200 meters at 2 sa relay events, 4 for 100 meters at 4 for 400 meters. Ang mga tagumpay na ito ay patunay ng kanyang galing at determinasyon na abutin ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang performance sa London ay isa sa mga pinakakilalang moment sa kasaysayan ng athletics. Bukod dito, noong 2016 Rio Olympics ay hinarap ni Felix ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang career. Bagaman paborito siya sa competition, ay natalo siya sa 400 meters event sa pamamagitan ng photo finish at nakakuha lamang ng silver. Sa kabila ng pagkatalo, ay ipinakita ni Felix ang kanyang tunay na ugali bilang isang athlete kung saan hindi siya sumusuko at patuloy na lumalaban. Matapos ang Rio, ay inisip din ng marami na magre-retire na si Felix, pero nagpatuloy siya. Noong 2021, sa edad na 35, ay sumali siya sa Tokyo Olympics matapos magbalik mula sa pagbubuntis at mga komplikasyon sa panganganak. Sa Tokyo ay nakuha niya ang kanyang 15th Olympic medal na nagpatibay sa kanyang title bilang pinakamatagumpay na female track and field athlete sa kasaysayan ng Olympics. Number 8, James Cleveland Jesse Owens. Si James Cleveland Jesse Owens ay isang kilalang athlete mula sa United States na nagpakita ng matinding tapang at determinasyon sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap. Ipinanganak siya noong September 12, 1913 sa Oakville, Alabama, sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lang ay naranasan na ni Owens ang discrimination dahil sa kulay ng kanyang balat at lumaki siya sa panahon ng matinding racism sa Amerika. Pero kahit na mahirap ang buhay, ay hindi niya iniwan ang pangarap na maging isang matagumpay na athlete. Samantala, maagang napansin ang galing ni Owens sa sports, lalo na sa track and field. Habang nag-aaral sa East Technical High School sa Cleveland, Ohio, ay nagsimula siyang magpakitang gilas sa mga competitions. Nagtala siya ng mga bagong records sa iba't ibang career, kung kaya't agad siyang nakilala bilang isa sa pinakamabilis na runner noong panahon niya. Dahil sa kanyang husay ay nabigyan siya ng scholarship sa Ohio State University kung saan lalo niyang pinahusay ang kanyang kakayahan. Gayon din naman, ang pinakakilalang bahagi ng buhay ni Owens ay noong 1936 Summer Olympics sa Berlin, Germany na pinamumunuan ni Adolf Hitler. Bago magsimula ang Olympics,
ay maraming nagsasabing gagamitin ito ni Hitler para ipakita ang superiority ng Aryan race. Sa loob ng 4 na araw ay nanalo si Owens ng 4 na gold medals sa mga events na 100 meters, 200 meters, long jump at 4-bar 100-meter relay. Ngunit hindi lang ito isang personal na tagumpay para kay Owens dahil ito rin ay isang simbolo ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi. Ipinakita niya na ang husay at determinasyon ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kulay ng balat o lahi. Pero kahit na nanalo siya ng maraming medals, ay naranasan pa rin ni Owens ang discrimination pagbalik niya sa Amerika. Hindi rin siya inimbitahan sa White House para kilalanin at madalas pa rin siyang makaranas ng unfair treatment. Subalit pagkatapos ng kanyang career sa sports, ay naharap si Owens sa maraming pagsubok. Nahirapan siyang makahanap ng trabaho at kinailangan niyang magsikap sa iba't ibang paraan para suportahan ang kanyang pamilya. Pero sa kabila ng mga hamon, ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Number 9, Tatiana McFadden. Si Tatiana McFadden ay isang sikat na Paralympic athlete na naging inspirasyon para sa marami. Ipinanganak siya noong 1989 sa St. Petersburg, Russia at mayroong kondisyon na tinatawag na spina bifida kaya paralyzed siya mula baywang pababa. Dahil dito ay iniwan siya ng kanyang mga magulang sa isang ampunan. Walang wheelchair sa ampunan kaya natutunan niyang gumalaw gamit ang kanyang mga kamay, na isang kakayahan na naging daan para maging mahusay siya sa sports. Samantala nang siya ay 7 years old, ay inampun siya ng isang pamilyang Amerikano mula sa Maryland, USA. Nagbago ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal at suporta ng kanyang adoptive mother na si Deborah McFadden, isang official sa US Department of Health and Human Services. Tiniyak ni Deborah na mabibigyan si Tatiana ng mga opportunities tulad ng edukasyon at pagsali sa sports. Dahil dito, nagsimula siyang maglaro ng iba't ibang sports tulad ng swimming, basketball at track and field. Dahil na rin sa kanyang sipag at determinasyon, ay umangat si Tatiana sa international stage sa track and field. Kahit may kapansanan, ay naging mahusay siyang manlalaro sa wheelchair racing. Unang sumikat si Tatiana noong 2004 sa Paralympic Games sa Athens, kung saan sa edad na 15 ay nanalo siya ng silver at bronze sa 100 meters at 200 meters events. Lalong lumakas ang kanyang loob matapos ang unang karanasan sa Olympics at patuloy siyang lumaban sa iba't ibang competitions, kabilang ang mga marathon kung saan siya lalong nakilala. Pero hindi naging madali ang kanyang journey. Nakipaglaban siya para sa karapatan ng mga athlete na may kapansanan. Isa sa kanyang pinakamalaking laban ay ang pagpayag na makasali ang mga wheelchair athletes sa high school sports sa Maryland. Dahil sa kanyang determinasyon ay nagbago ang mga patakaran at nagkaroon ng pantay na pagkakataon ang mga tulad niya na makasali sa mga sports events sa paaralan. Bukod sa track and field, ay kilala rin si Tatiana sa marathon. Siya ang kauna-unahang athlete na nanalo ng Grand Slam sa mga marathon, kabilang ang Boston, London, Chicago at New York marathons. Ang kanyang husay at sipag ay nagdala sa kanya ng mahigit 17 na Paralympic medals, kasama ang mga ginto sa Rio 2016 at London 2012. Number 10, John Benoit Samuelson. Si John Benoit Samuelson ay isang athlete na naging inspirasyon sa maraming tao. Ipinanganak siya noong May 16, 1957 sa Cape Elizabeth, Maine, USA. Bata pa lang ay mahilig na siyang tumakbo. Kahit maraming pagsubok ang dumaan, ay hindi niya binitiwan ang kanyang pangarap na maging Olympic champion. Kaya noong 1984 ay naging espesyal ang Summer Olympics sa Los Angeles dahil unang beses na isinama ang marathon para sa mga kababaihan. Si Samuelson, sa kabila ng maraming pagsubok, ay nagpatuloy sa kanyang pagsasanay. 2 linggo bago ang Olympic trials ay nagkaroon siya ng operasyon sa tuhod na muntik nang sumira sa kanyang pangarap. Pero dahil sa tibay ng kanyang loob, ay nakabalik siya at lumahok sa trials. Kahit hindi pa siya ganap na magaling, ay nagawa pa rin niyang manalo. Karagdagan pa dito, ang tagumpay ni Samuelson sa 1984 Olympics ay lalong naging kahanga-hanga dahil matindi ang mga kalaban niya. Sa kabila nito,
ay nanatili siyang matatag at determinado, kung kaya't nakamit niya ang gold medal. Ang tagumpay na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng kababaihan na nagpapatunay na kaya rin ng mga babae na magtagumpay sa sports. Pagkatapos ng Olympics ay nagpatuloy si Samuelson sa pagkapanalo sa iba't ibang marathon. Dalawa sa pinakamalaking tagumpay niya ay ang pagkapanalo sa Boston Marathon noong 1979 at 1983. Sa pangalawang pagkakataon ay nakapagtala siya ng bagong record na oras na 2:22:43. Ang kanyang bilis at dedikasyon ay nagdala sa kanya ng mas malaking respeto at pagkilala bilang isa sa pinakamahusay na long-distance runners sa kasaysayan. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ay nanatili si Samuelson na mapagkumbaba. Patuloy siyang naging inspirasyon sa mga bagong athlete